Panginoong Yahuwah, Diyos na mahabagin, punong-puno ka po ng pag-ibig, Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa patuloy mong pag-iingat sa amin. Maraming salamat sa buhay at lakas na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Amang banal, patawad po sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan upang maging karapat-dapat mo kami sa iyong banal na harapan. Ama, mag-aaral kami ng iyong mga katotohanan. Pakigabayan mo po ang bawat isa sa amin.
ipagkaloob po sa amin ang mga katangiang aming kailangan upang ganap naming maunawaan ang iyong mga katotohanan sa mas lalo pang ikatataas na uri ng aming mga paglilingkod. Pakigabayan mo po ang aming kapatid na mangunguna sa pagtuturo ng iyong mga salita. Ipagkaloob ang katalinuhan at karunungan ng gagaling sa iyo upang nang sa ganon maihatid sa amin ang buong linaw ang iyong mga katotohanan. Lahat po kami makinabang at sa ikalulugod ng iyong banal na pangalan. Pakibasbasan din po ang mga handog na aming isinimpan upang nang sa ganon magamit sa kanyang kaukulan, at pakibasbasan din po ang aming kinabubuhay aming Ama. Pagkaloob nawa sa amin ang mga biyayang aming kailangan upang meron kaming pangtustos sa aming mga pangangailangan, lalo higit sa lahat sa ginagawa naming mga paghahandog. Umaasa kami na dinirinig mo po ang aming mga panalangin. Pinatawad mo rin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat lahat ng ito'y aming buong galang na inihiling sa iyo. Sa tanging pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga mahal na kapatid, tayo ay buong puso na tumatanaw ng utang na loob sa ating Ama na si Yahuwah dahil sa patuloy na pagpapala, pag-iingat sa bawat isa sa atin, at tayo ay patuloy na tumatanggap ng mga biyaya sa araw-araw ng ating pamumuhay. Ang ating paksa ay kailangan nating pagtuunan ito ng pansin. Ang sabi, ang pagsira sa maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahadlang sa kanila o sa mga tao na makilala ang Diyos. Kaya dito sa ating gagawing pag-aaral ay ating pag-aaralan ang mga kasaysayan noon, panahon ng bayang Israel sa Lumang Tipan, at pati na rin sa Bagong Tipan sa panahon ng unang iglesia. Ang Biblia, alam kong alam ninyo na ito ay banal na aklat. Nahahati ito sa dalawang pangunahing bahagi, ang Lumang Tipan at saka ang Bagong Tipan. Ang Lumang Tipan, mga kapatid, ay kilala rin sa Bibliang kung tawagin ay Bibliang Ebreo o Tanak sa Hudyo. Ay binubuo ito ng 39 na aklat na nagsasalaysay ng kaugnayan ng Diyos sa sangkatauhan bago dumating ang ating Panginoong Yahushua, at ang Lumang Tipang ito ay sumasaklaw sa maraming mga paksa. Kabilang na nga po ang paglikha, ang pagbagsak ng tao, ang kasaysayan ng Israel, at ang mga propesiya tungkol sa pagdating ng ating Mesiyas, ang Kristo, ang ating Panginoong tagapagligtas. Alam ninyo, mga kapatid, sa kabilang dako, ang Bagong Tipan ay binubuo ng 27 aklat. At ito'y nakatuon sa buhay, mga pagtuturo,
kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Yahushua. At ganon din ang pagtatatag ng Kristyanismong kilusan o iglesia. Nagsisimula ito sa 4 na ebanghelyo na nagdodokumento ng buhay at mga turo o katuruan ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach at nagpapatuloy sa mga gawa ng mga apostol na nagsasalaysay naman ng kasaysayan ng kilusang itinatag ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach noong unang siglo. Habang ang ilang mga tao po ay itinuturing ang luma at bagong tipan na bilang magkahiwalay na bahagi ng Biblia, ang mga ito ho ay hindi pwede nating paghiwalayin. Magkakaugnay-ugnay at magkakasama itong dalawa. Ang lumang tipan po ay nagbabadya ng mangyayari sa bagong tipan. At ang bagong tipan naman ay naglalaman ng mga katuparan at matutupad pa sa panghinaharap na hinulaan sa lumang tipan. Halimbawa, ang lumang tipan ay naglalaman ng maraming propesiya tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Yahushua, ang Kristo, at ipinakilala ng bagong tipan kung paano ho natupad ang mga propesiyang ito sa kanyang buhay at sa kanyang misyon. Kaya ngayon, ating tutuklasin, mga kapatid, ang koneksyon ng dalawang ito, luma at bagong tipan. Malalaman natin kung paano magkakaugnay-ugnay ang dalawang ito. Kaya ating pag-aralan ang mga kasaysayan. Ano pong isa sa kwento ng bayan ng Diyos, yan ang Israel, na maiuugnay natin sa ating Panginoong Yahushua sa panahong Kristyanismo? Basahin natin ang unang talata, first slide. Ito nakasulat. Nang ikapitong araw, madaling araw pa lang ay bumangon na sila at inikutan ang lungsod ng 7 beses. Sa ganon ding paraan, yun lang ang araw na umikot sila sa lungsod ng 7 beses. Sa ikapitong beses nilang pag-ikot, pinatunog ng mga pare ang mga trumpeta nila at inutusan ni Josue ang mga tao na sumigaw. At sinabi ni Josue, ibinigay na sa atin ng Panginoon o ni Yahuwah ang lungsod na ito. Pinatunog ng mga pari ang mga trumpeta nila at nagsigawan ng mga Israelita nang marinig nila ito. Nawasak ang mga pader ng lungsod at lumusob sila. Nakapasok sila ng walang hadlang at nasakop nila ang lungsod. Ano itong ating binasang ito sa aklat ni Josue? Ito ay noong sila'y makarating na sa lupang pangako at ang kanilang ibig sakupin ay ang Jericho. Mga kapatid, alam kong alam ninyo at kayo na may nagbabasa, ang Jericho ay nakukutaan po yan. No? Matitibay na wall, ang sabi nga, pader. Ngayon, itong si Josue na siyang pumalit kay Moises, na siyang nakarating sa lupang pangako na yan ngang Kanaan, ay tumanggap ng instruksyon sa Panginoon Diyos. At kaniyang tinanggap, pinakinggan at tinanggap at sinunod. At yun nga ang sabi diyan sa ating binasa ay kanilang pinaikutan ang ika nga bayan ng Jericho at sa isang araw, isang beses nila iikutan yan. Pagkatapos, balik sa kampo. Second day, isang beses na iikot uli sila. Kasama yung mga pare, kasundaluhan sa unahan ng mga pare na may dala ng mga trompeta at meron ding mga kasandulahan sa hulihan ng mga pare. At yun ang kanilang ginawa. Pero noong ikapitong araw, madaling araw pa lang ay bumangon na sila. Inikutan nila ang lungsod ng 7 beses. Sapagkat yun ang instruksyon sa kanila ng Panginoon Diyos. Yun nga ang nangyari. So ano ang nangyari? Sa ikapitong beses nilang pag-ikot, pinatunog ng mga pare ang mga trompeta nila at inutusan ni Josue ang mga tao na sumigaw. At sinabi ni Josue, ibinigay na sa atin ni Yahuwah ang lungsod na ito. Kaya ano ang kasunod na pangyayari? Pinatunog ng mga pare ang mga trompeta nila at nagsigawan ng mga Israelita nang marinig nila ito. Ano nangyari sa pader ng Jericho?
nawasak ang mga pader ng lungsod at lumusob sila at nakapasok ng walang hadlang, nasakop nilang lungsod. Ano po ang moral lesson na ating matututunan sa ating talatang mga binasang ito, mga kapatid? Si Josue ay nakinig sa instruksyon o sa utos ng Diyos. Sinunod niya. Kung ano ang ibig ng Ama, yun ang kanyang sinunod. Kaya ano naging resulta? Dahil sa kanyang pagsunod ay kanilang nasakop ang Jericho. Pero bago nila nasakop, kailangan muna na mawasak ang unang pinakadepensa ng bayan ng Jericho. Ano yung pinakadepensa nila? Yung wall o yung pader. Nawasak yon, hindi dahil sa trumpeta, hindi dahil kay Josue, nawasak ang wall o ang pader ng Jericho na napakatibay na pader dahil po sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Ama, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Winasak niya ang pader ng Jericho. Nakapasok ang mga Israelita nang walang balakid o hadlang, nasakop nila ang Jericho nang walang kahirap-hirap, mga kapatid. Ang ating tanong ayon po sa banal na kasulatan, mga mahal na kapatid, ano ang kinalaman nito sa ating Panginoong Yahushua? Alam niyo, una, ang pangalang Josue, Yahushua ang ibig sabihin po niyan. Si Josue ang siyang ika nga kung tawagin ay nanguna para ang Israel ay makarating sa lupang pangako. Ang Panginoong Yahushua, alam kong alam naman na ninyo, kahit na konting kaalaman na ipagpauna na po natin, deliverer din ang ating Panginoong Yahushua. At mamaya malalaman natin. Kaya yung ginawa nitong si Josue na pagwasak ng Diyos sa pader sa pamamagitan ng pangungunan niya ay lumalarawan ito sa mangyayaring gagampanan ng ating Panginoong Yahushua. Huwag lang kayong maiinip at yan po ay atin po natatalakayin mamaya. Ang tanong, ano ang nagpapatunay ng pader ng Jericho ay nagpapakita ng mangyayari sa darating na panahon sa bagong tipan? Pakinggan po natin sa Hebreo 11:30. Dahil sa pananampalataya, gumuho ang mga pader ng Jericho matapos itong ikutan ng mga Israelita sa loob ng 7 araw. Ang binasa natin hindi na lumang tipan. Ano na ito? Bagong tipan. Sino sumulat? Si Apostol Pablo. Ano ang sabi niya? Inulit lang niya ang ginawa ng Diyos na pagtulong kay Josue at maging sa Israelita sa pamamagitan ng pagwasak doon sa pader ng literal na Jericho noong unang panahon. Ayon kay Pablo, dahil sa pananampalataya, gumuho ang mga pader ng Jericho matapos itong ikutan ng mga Israelita sa loob ng 7 araw. Ang ating tanong ayon po sa banal na kasulatan, may binanggit ba si Pablo na iba pang kwento mula sa lumang tipan? Mga kapatid, ituloy lang natin ang pagbabasa. Ayan ay 11:30. Tuloy lang natin ang 32 hanggang 40. Mahalaga yung pananampalataya. Ano? Kailangan ko pa bang magbigay ng maraming halimbawa? Sabi ni Pablo. Kakapusin ako ng panahon kung iisa-isahin ko pa ang mga ginawa ni Gideon. Tandaan niyo ba kung ano nangyari kay Gideon? Sa tulong din ng Diyos, nagtagumpay sila, libo-libo kalaban, sila'y kukunti lang sa bilang. Si Barak, Samson, alam kong alam niyo na po yan. Huwag na nating sabi nga, iisa-isahin at baka tayo kapusin ng panahon. Gaya ng sabi ni Pablo. Si Hepta, David, Samuel, at ng iba pang mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila, nilupig nila ang mga kaharian. Namahala sila ng may katarungan at tinanggap nila ang mga ipinangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya nila, hindi sila ginalaw ng mga leon. Ang tinutukoy po dyan, alam kong alam nyo ay si Daniel, di ho ba? Nang ihugo siya doon sa yungib ng mga leon, hindi man lang siya nagalusan. Tuloy natin. Hindi sila napaso
sa nagliliyab na apoy, yung tatlong Ebreo. Di ho ba? Tatlo nang ihagis doon sa nagniningas na hurno, abang nakita nila apap, may sinugo ang Panginoon Diyos. Kahayagan ng pagtulong ng Panginoon Diyos sapagkat kaya tinulungan ng tatlong Ebreo sapagkat sila'y lubos na sumasampalataya sa magagawa ng Panginoon Diyos. Sabi nila, iligtas man kami o hindi ng aming Diyos, hindi kami sasamba diyan sa inyong Diyos-Diyusan. Niligtas sila. At nakaligtas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng espada. Ang iba sa kanila ay mahihina pero pinalakas sila ng Diyos at naging makapangyarihan sila sa digmaan at nilupig ang mga dayuhang hukbo. Katulad po ni Gideon. Di ho ba? Kukunti lang sila sa bilang pero doon nahayag ang pagtulong ng Panginoon Diyos. Maaring kaya sila nagtagumpay, maaring dahil sa sila'y marami sa bilang, hindi katakataka. Pero hindi, kukunti bilang pero nagtagumpay laban sa libo-libong mga kaaway. Hayag ang kamay at pagtulong ng makapangyarihang kamay ng Panginoon Diyos na si Yahuwah. Yan ay bunga ng pananampalataya. Sa 35, ano pa sabi? May mga babae naman na dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, ay muling nabuhay ang kanilang mga anak na namatay. Alam kong alam niyo yung kasaysayan na yan, di ho ba? Kaya ang pananampalataya ay nagagawa ang imposible, nagiging posible. Ang irreversible na sakit, nagiging reversible. Di ho ba? Sapagkat Diyos po gagawa po nun. Di ho ba? Ngayon, tuloy natin. Ang iba namang sumampalataya o sumasampalatay sa Diyos ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Tinanggihan nila ang alok na kalayaan kapalit ng pagtalikod nila sa kanilang pananampalataya dahil nalalaman nilang darating ang araw na bubuhayin sila ng Diyos at matatanggap nila ang mas mabuting gantimpala. Papansin niyo ba yan? Tinanggihan nilang alok ng nakalayaan kapalit ng pagtalikod nila sa kanilang pananampalataya. Ayaw nila ng kalayaan kung ang katumbas ay pagpalikod sa kanilang pananampalataya. Bakit? Sapagkat alam nila, darating ang araw na bubuhayin sila ng Panginoon Diyos at matatanggap nila ang mas mabuting gantimpala. Higit kaysa anumang bagay na may alok ng mundo na ating kinalalagyan. 36, ang iba naman ay dumanas ng mga panlalait at panghahagupit dahil sa pananampalataya nila at ang iba'y ikinadena at ibinilanggo. Si Apostol Pablo, ang mga unang lingkod ng Diyos ay hinagupit, nilait dahil sa pananampalataya. Kaya napakarami ng mga kasaysayan sa banal na kasulatan sa lumang tipan na yan po ay bunga ng pananampalataya at mamaya ating makikita kung gaano ho kahalaga ang nangyari sa lumang tipan at sa darating na panahon na nilalaman sa bagong tipan, mga kapatid. Kaya tandaan natin, suriin natin ang kwento ng Jericho at Israel at kung paano ito nauugnay sa panahon ng unang Kristyanismo. Alam nyo, sa kasaysayan ng Jericho ay nasakop sa isang mahalagang pangyayari ng gumuho ang mga pader nito. Ang pangyayaring ito, mga kapatid, na malalim na nakaugat sa kasaysayan ng Biblia ay sumisimbolo sa lakas at depensa ng ating mundo ngayon. Ang mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Ang mga tao ay nakukutaan ng hidwang pananampalataya na bilanggo ang tao sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, sa pagkilala sa mga leader nila bilang pinuno at magiging Diyos na rin nila. Sila po ay bilanggo sa iba't ibang hidwang pananampalataya. Kaya kailangan mapalaya. Paano mapapalaya? Katulad po ng literal na pader ng Jericho, winasak muna ng Panginoon Diyos ang pader, saka sila nasakop. Di po ba? Saka na-introduce nila ang tunay na Diyos na si Yahuwah. Sapagkat ang mga taga-Jericho ay mga mahilig sa Diyos-Diyusan po yan. Kaya sa ating panahon, sa panahong Kristyanismo, sa bagong tipan, makikita rin natin, mga kapatid, ang ating pong na basa sa mga napag-aralan na nating nakaraan, ang mga tao ay mahilig sa pangangatwiran,
nalabag naman sa kalooban ng Diyos. Ano sasabihin ng mga tao? Kami ang wika naman sumasampalataya sa Diyos . Kung ang Diyos niyo ng mga iglesia ni Yahusha iisa, sa amin ay tatlo . Pero iisa sila. Sila ay tatlong isa, isang tatlo. Ganon, okay. Yung iba naman, hindi ho sila, ika nga natin, mapatigil sa pagsamba sa mga ribulto na ang linaw naman ay sila nakakapanood ng Ten Commandments na movie. Ano ang dahilan kaya naging ika nga mabalasik at naging nagalit ang Diyos ng labis sa Israelita? Nung ang si Moises ay nasa bundok na nang sila'y para kunin yung 10 utos ang kanyang kapatid na kuya niyang si Aaron na iwanan doon sa kasama ng mga Israelita. Sabi ng mga Israelita, hindi na papanahog yung kapatid mo. Ibigyan mo kami ang wika ng Diyos na aming sasambahin. Sige, look, ito namang si Aaron, naturingang high priest, pero nakinig doon sa tinig ng Israelita, mga Israelita noon. Likumin nyo lahat ng mga ginto ninyo. Ginawang buyang ginto. Isipin ninyo. Ano yan? Pagsamba sa ribulto. Winasak ba ng Diyos? Opo. Nakiusap pa nga si Moises Panginoon, kung sila hindi mo mapapatawad isama mo na rin yung pangalan kong mabura sa aklat na isinulat mo. Pero ang sabi ng Panginoon Diyos, umalis kayo sa kanila, lilipulin ko sila. Kung sinong nagkasala, yun ang lilipulin ko. Yun ang ginawa ng Panginoon Diyos. Nakita yan natin, napanood natin yan. Ako bilang Katoliko noon, napanood ko rin yan Pero tuloy pa rin ako noon sa pagsamba sa ribulto namin. May Cristo Rey na nakaganon. May iba't ibang Kristo, may Kristong ninyo, maliit, may malaki-laki, may mas malaki, may nakadipa, may itim. Hindi ko maintindihan, pero luhod pa rin ako ng luhod doon. Pero hindi natin mapatigil yung mga taong yan. Hindi talaga sila maampat sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Nangangatwirang kasi. Ano lang nyo? May sinabi si Pablo dyan Sa ano itinulad ang maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa pagtuturo ng Panginoon Diyos. 2 Korinto, ganito na kasulat. Pakinggan natin mga kapatid. Next slide. Ating basahin sa 2 Korinto. Ito. Ay tutuloy lang muna natin ito, no? At mayroon palang karugtong, pinagbabato ang iba hanggang sa mamatay. Yan ang mga naranasan pa ng mga ibang mananampalataya. Ang iba naman ay nilagari. Isipin ninyo, ang iba naman ay nilagari hanggang mahati ang katawan nila. Intindihin natin mabuti po yan. Bahagi ng pag-uusig po yan sa mga sumusunod sa mga araw ng Panginoon Diyos. Nilagaring buhay ang katawan ay hinati. Napakasakit nila. Isipin ninyo, dahil sa pananampalataya. Ano pa? Mayroon ding pinatay sa espada. Ang ilan sa kanila ay nagdamit na lang ng balat ng tupa at kambing. Bakit? Hinubaran Naranasan nilang maghikahos, usigin at apihin. Nagtago sila sa mga ilang, mga kabundok at mga kuweba at mga lungga sa lupa. Hindi karapat-dapat ang mundong ito para sa kanila. Tinalugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. Ang ating binasang ito'y karugtong lang ng une. Nang ibig lang sabihin, pinakikita ang halaga ng pananampalataya at bunga ng pananampalatayang yon may gantimpalang mas higit sa anumang bagay na may alok ng mundong ito na ating matatanggap, mga kapatid. Ang totoo, nangamatay ang marami sa mga sumampalataya sa Panginoon Diyos. Hindi nakamit yung kanilang inaasahan. Pero darating ang panahon, tayo bilang mga Yahusyano, makakasama natin sila para ating makamtan yung biyayang nakalaan sa mga nanindigan sa panig ng Panginoon Diyos at sa panig ng kanyang paturuan. Alam niyo, gaya ng ating binanggit kanina, maraming taong nangangatwiran. Porque ang wika kami nagising na rito, dito na kami mamamatay. Kung kami sumasamba sa mga ribulto, nangangatwiran. Ano sabi ni Pablo? Sa ano itinulad ang ganyang uring mga tao? Pakinggan natin. 2 Korinto, mababasa natin ito, mga kapatid. Sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas.
tigil muna natin ito. Ito yung mahapaghahalata natin na ang pahayag ng Apostol Pablo na ito, kung siya man ay nagtuturo at tinupunan niya ang ibang mga tao na mali ang kanilang pananampalataya, hindi labanan ito ng dugo at laman. Hindi. Ano katunayan? Kung may armas man sila, ano sabi ni Pablo? Sa halip ang kapangyarihan ng Diyos, ang aming armas. Ano yung kapangyarihan ng Diyos? Una, sa aklat ng Roma, 1:16-17, ang katwiran ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos, ang katwiran ng Diyos. Yun ang kapangyarihan niya sa pagliligtas sa tao. Sa makatuwid, bilang mga mananampalataya, ang ating armas, yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ano sabi? Tuloy natin. Yon ang aming ginagamit. Salita ng Diyos. Na panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Kaya ang ginamit ng mga apostol noong unang siglo, panahon ng unang Kristyanismo, upang labanan ng maling pangangatwiran ng mga tao na mga hambog, mga mapagmataas. Bakit mapagmataas? Ayaw pakinggat kanilang tanggapit paniwala ng turo ng Panginoon Diyos. Kaya ang tawag sila kanila ay mga mapagmataas. Ginamitan ng mga apostol at mga unang Kristiyano ng armas na galing sa Diyos. Yan ang salita ng Diyos. Pero ano sabi? Saan mo itinulad ang maling pangangatwiran? Sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahad lang sa kanila na makilala ang Diyos. Kinukumbinsi namin silang sundin ang mga utos ng Kristo o ni Kristo. Ano po ayon kay Apostol Pablo? Sa ano niya itinulad ang maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas, ayaw maniwala sa mga katuruan ng Panginoon Diyos. Katulad ng wika ng matibay na pader. Ang Jericho'y matibay na pader. Winasak ng Diyos yan. Ang pangangatwiran ng ibang mga tao sa panahong Kristyanismo, sa ating panahon ngayon, ay mapagmataas na mga tao. Kaya mapagmataas sapagkat ang pinaniniwalaan nila, ang tradisyon, ang ritual, ang kanilang kinagisnan, ayaw tanggapit paniwalaan ang turo ng Panginoon Diyos. Ano ang sabi ng Apostol Pablo? Sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran tulad ng matibay na pader. Kaya pag nasirang matibay na pader, ano mangyayari? Makikilala nila ang Diyos. Ano ba yung matibay na pader? Yung kanilang maling pangangatwiran. Humahad lang yon para kanilang makilala ang Diyos. Kaya hanggang ngayon, hindi nila kilala ang Diyos eh. Bakit? Nasa loob pa sila ng pader. O di ho ba? Sila po ay hindi nakalaya. Nandun pa rin sila sa loob ng pader. Sila po'y alipin ng maling pananampalataya, maling pangangatwiran. Kaya nung sabi ng Apostol Pablo, kinukumbinsi namin silang sundin ang mga utos ni Kristo. Ayun. Yan din ang hangad natin bilang iglesia ni Yahushua. Hindi importante rito ang ministro, hindi importante rito kung sino-sino. Ang mahalaga rito, salita ng Diyos, ang mensahe. Doon natin kinukumbinsi ang mga tao. Hindi natin kinukumbinsi ang mga tao sa ating sarili. No, hindi po kailanman sa aba natin kung gagawin natin yan. Kanino natin kinukumbinsi ang mga tao sa panahong Kristyanismo? Sa utos ng ating Panginoong Yahushua. Bakit sa utos ng Panginoong Yahushua? Sapagkat ang utos ng ating Panginoong Yahushua ay galing sa Panginoon Diyos na si Yahuwah. Puntahan natin ang ating Panginoong Yahushua, panahong Kristyanismo na, mga kapatid. Meron din bang winasak na pader ang ating Panginoong Yahushua? Pakinggan natin ito sa aklat ng Efeso. Ganito nakasulat. At sa pamamagitan ng kamatayan niya, tumutukoy kay Yahushua, pinagkasundo niya tayo. Pinagkasundo sapagkat hindi magkaayos siya. Hindi magkasundo. May pinagkasundo siya. Mamaya malalaan natin yan. Pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng pag-iba sa pader. Ayun, may pader na naman. Mayroong ginibang pader ang ating Panginoong Yahushua. Sa pamamagitan ng pag-iba sa pader na naghihiwalay sa atin. Ang pader na giniba niya ay ang kautusan. Kasamang mga utos na mga tuntunin nito.
Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo. Nang sa ganoon ay magkasundo na ang dalawa. Ngayong iisang katawan na lang tayo sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus, winakasanan niya ang alitan natin at ibinalit niya tayo sa Diyos. Nakita nyo? Katumbas ng kinumbinsin namin sila sa aral at utos ni Yahusya. Dito, ibinalit niya tayo sa Diyos. Pero bago ang pagbabalik, may nangyari po muna. Kamatayan ng Kristo. Anong purpose ng kanyang kamatayan? Upang mapagkasundo. Bakit? Sinong hindi nagkakasundo? Yung mga Hudyo at mga hindi Hudyo. Paano mangyayari po yun? Mayroong gigibain ang ating Panginoong Yahusya. Ano yun? Yung pader na naghihiwalay sa atin o sa kanilang dalawang grupo na yon. Ano yung pader na yon? Yun ang kautusan. Kanginong kautusan yon? Kasamang mga utos at mga tuntunin, yan ang kautusan ni Moises. Di ho ba? Panahon na ng ating Panginoong Yahusya. Siya po ang siyang pinakadakilang sugo ng Panginoon Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar. Aba, pinipilit pa rin yung kautusan. Yan ang kung tawagin natin, mga Christian Jews na kanilang ini-insist yung kautusan ni Moises, katulad ng Sabat, mga kapistahan. Aba, ang tawag dyan ay Judaizers. Judaizers, mga tao na mapilit, mga naging kayahusya na, mga Jewish Christians, pero kanilang pinagpipilitan pa rin yung kautusan ni Moises. Ang tigas naman kasi ng ulo. Kaya ginibayo ng ating Panginoong Yahusya. Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo. Ano layunin? Upang ang dalaway magkasundo. Kasi ang Hudyo at hindi Hudyo o mga hintil, hindi magkasundo-sundo po yan eh. Saan nandun ang lugar ng pagkakasundo? Sa iisang katawan. Paano nangyari po yun? Sa pamamagitan ng kamatayan ng Kristo. Sa makatuwid may nag-waste ng napakahalagang buhay. Ang buhay ng bugtong na anak ng Diyos para mapagkasundong dalawa ang mga Hudyo at mga hindi Hudyo. Ano layunin? Para mawakasan ang alitan ng dalawa at sila'y maibalik sa Panginoon Diyos. Kaya meron ding ginibang pader ang Panginoong Yahusya. Hindi ho ba? Ang iba, giniba na yung kautusan na yon, ibig na itayo. Kontra sila ng Panginoong Yahusya. Kaya gamitin man nila ng 1,000 beses ang pangalang Yahusya sa kanilang pagbabalik noong Sabat at ng 7 kautusan, mga tuntulit kautusan panahon ni Moises, panahong Kristiyano, ay kanilang ibinabalik. Isa lang kahulugan noon. Mga antikristo sila. Kalaban sila ng Panginoong Yahusya. Binabaliwala nilang kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoong Yahusya. Di ho ba, mga kapatid? Ngayon, ito, ating pong babasahin pa. Paano binuwag ng Panginoong Yahusya ang mga pader na ito ng mga maling pangangatwiran at mga maling katuruan? Pakinggan natin. Next slide. 23:1-12. Mahaba ito. Pagkatapos nagsalita si Yahusya sa mga tao, at sa mga tagasunod niya, sinabi niya, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Alam ng Panginoong Yahusya yan. Alam din niya at sapagkat itinuro niya sa mga alagad niya noon. Yan din ang turo para sa atin eh. Bakit? Yung Mateo, aklat ng bagong tipan yan. Di ba? Saklaw tayo dyan. Tuloy natin ang basa. Kaya dapat ninyong pakinggan at sundin ang lahat ng itinuturo nila sa inyo. Mabuti pa. Ito'y isang aral na dapat nating matutunan eh. Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, ang leader ay pinagbawalan niyang makinig yung mga miyembro niya sa atin at sa ibang mga mangangaral. Kayo ang wika, pag may nabasa kayo sa Facebook at napanood niyo sa video na inaatake yung ating pananampalataya, sa tingin ba nyo, dapat pa ba kayo magpatuloy na magbasa at manood? Siya din ang sumagot, wag kayong sasagot, wag kayong manunood doon. Wag na kayong susubaybay sa ganon. Bakit? Sisiraan yung pananampalataya nyo eh. Kaiba sa itinuro ng Panginoong Yahusya. Sabi ng Panginoong Yahusya, yung mga pariseo, yung mga tagapagturo ng kautusan, pakinggan nyo sila. Kaya dapat yung pakinggan at sundin ang lahat ng itinuturo nila sa inyo.
Pero, huwag ninyong gayahin ang mga ginagawa nila dahil hindi nila ginagawa ang mga itinuturo nila. Ayun ang problema. Pwede kayong makinig, pero huwag niyong gayahin. Una, mali yung pagtuturo nila eh. Di ba? Mga katuroang panahon pa ni Moises, itinuturo panahon ng Kristyanismo na. Pakinggan nyo, magaling sila sa kautusan para malaman nyo, maging well-oriented kayo sa kautusan ni Moises. Pero huwag nyong gagayahin, huwag nyong gagawin yung ginagawa nila. Tuloy nga natin ang basa. Ipinatupad nila sa inyo ang mahihirap nilang kautusan. Ganyan pa, kaya sa Iglesia ni Cristo, ganyan din po mawalang galang na. Ipinatutupad nila sa inyo ang mahihirap nilang kautusan. Lumikha ng kautusan ang mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan ng panahon ni Moises. Yan din ang ating nakikitang ginagawa ng mga ibang organized religion ngayon. Ipinatupad nila sa inyo ang mahihirap nila. Ang mahihirap nilang kautusan. Di silang gumawa ng kautusan noon. Di ba? Hindi ang Diyos. Pero sila mismo hindi sumusunod sa mga ito. Ano halimbawa niyan? Mga mahihirap nilang kautusan. Mga leader ng reliyong gumawa na lang sarili nilang kautusan. Magpanatang nakaluhod sa loob ng 1 buwan. Ang sakit sa tuhod nun Di ba? Utos nila, mahihirap nilang kautusan. Gawin nyo yan Pero sila mismo hindi sumusunod sa mga ito. Kung sila ba ay nananalangin nakaluhod, pero ang mga miyembro, inuutusan nila. Kabila, ano pa? Kailangan ng wika kayo ay maglinis. Kailangan magbantay kayo ng kapilya. Sila ba nagbabantay? Mahihirap nilang kautusan, lumikha ng kautusan na sila mismo hindi sumusunod. Kaya kinukuba ang mga miyembro, pinahihirapan ng mga miyembro, samantalang sila'y nagpapakasarap doon sa kanilang mansyon. Yan, ganyan ang mayroon palang ganyan mga Pariseo sa panahon din natin. Kung mayroong mga tinatawag nating mga ancient Pharisees, ay mayroong mga modern Pharisees sa panahon natin ngayon. Imulat nyo mata nyo, ang dami niya, nagkalat yan. Lahat ng organized religion ay tiyak, meron po diyang mga ginagawa silang mga kautusan nila. Pero hindi nila sinusunod, ipinasusunod nila. Do what I say and do not do what I do. Sundin nyo ang iniutos namin. Bahala kami sa aming sarili. Hindi namin susundin yan. Basta kami, sundin nyo. Ganyan ang nangyayari. Di ba? Ano pa? At upang ipakita na napaka-religyoso nila, naku po, napaka-religyoso. Paano nga ba? Nilalakihan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang laylayan ng kanilang mga damit. Alam nyo, pag pinag-aralan natin yung pilakterya na yan at hinahabaan ng laylayan ng kanilang mga damit, yan ay kahayagan ng pagiging religyoso. Pag-aralan nyo, mga kapatid. Kaya ganyan ang mga mapagpaimbabaw. Ganyan ang mga mapagpakunwari. Nagbabalat kayo. Yan ang estilo ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan noong panahong una. Ganyan din ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Sa Iglesia Katolika na lang di ba? Kung makapagsalita yung kaibigan natin pare, akala mo, ang tinue, ang kapayapaan ng Kristo'y sumainyo. Ganun pa siya Ako'y dating altar boy din Ang mga pare, grabe din sila. Akala nyo, ang titino, akala ninyo, talagang napaka-religyoso Di ba? Hindi makabasag pinggan pag naglalakad yung mga pare. Kumusta kayo mga anak? Sabi naman naming mga bata, mabuti po naman, Father. Hindi man lang namin naitanong, bakit Father ang tawag namin doon? Hindi naman asawa ng naning namin yun. Di ba? Pero pikit matay, nangangatwiran. Sabi ng pare, itawagin nyo kaming Father ninyo o Ama, sapagkat kami Ama ng kaluluwa. Kami naman, Ama ng kaluluwa. Bueno, sige, tawagin nating Father. Hanggang sa ako po ay umabot ng edad na 21, Father ng Father ako. Pero nandoon sa edad kong yon, hindi man para magbida ang turning point, doon ako nakapakinig.
Huwag niyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa. Abay, bawal pala yun. Ayan, mabuti basahin natin ito. Narito siguro ito eh. Ito, mahilig silang umupo sa mga upuang pandangal, sa mga handaan ng mga sambahan. Naku po, sila ang sentro ng atensyon. Gusto nilang nakapokus sa kanila ang atensyon ng mga tao nandoon. Ganyan ang mga mapagpaimbabaw. May ganyan bang mga ngaral ngayon, pakaway-kaway pa, na akala mo ay celebrity? Mayroong ganyan. Ako. Ito, patuloy natin. At gustong-gusto nilang batiin sila, igalang sa mga mataong lugar at tawaging guro. Nako, yan ang gustong-gusto nila. Sir, kumusta po kayo, sir? Diba? Mabuti naman, kapatid. Walang pinag-iba yan sa mga Pariseo. No, nako po. Ito, ngunit huwag kayong magpatawag na guro dahil lahat kayo magkakapatid at isa lang ang inyong guro. Yan ang iglesia ni Yahushua. Ganyan tayo. Dito, may ministro, pero tayo pantay-pantay. Lahat tayo magkakapatid. Huwag patawag na guro. Kaya yung sinasabing, ang aming aral, hoy, wala kang aral na iyo. Ang aral ko, nako, matakot tayong sabihin yun. Dapat ang aral ng Panginoong Yahushua, siya ang ating guro eh. Sa kanya tayo natuto ng aral na galing sa Diyos eh. Kaya wala tayong tinatawag ministeryo ni Ernesto, ministeryo ni ganito. Walang ganon. Ministeryo ng Kristo. Pero daw kayo, mag-ingat din kayo. May iba dyan na sasabing ministeryo ng Kristo, pero ang totoo, ministeryo niya. Ginagamit lang na sangkalan ng pangalang Kristo para papaniwalain ng taong Kristo. Pero ang totoo, hindi ka Kristo yung itinuturo niya, yung aral niya. Yun na nga, lumilikha sila ng sarili nilang kautusan na sila mismo'y hindi sumusunod. Ano pa sabi? At huwag ninyong tawaging ama. Ayon, yan ang binabanggit ko kanina. Father, sabi sa pare. Huwag niyong tawaging amang sino man dito sa lupa dahil iisa lang ang inyong ama. Ang amang nasa langit. Huwag din kayong magpatawag na amo dahil iisa lang ang inyong amo. Walang iba kundi ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ng kanyang sarili ibababa at ang nagpapakababay itataas ng Diyos. Hindi na kailangang paliwanag at maliwanag na po yan. Kaya yung father, sabi ko sa pare, no? Father, kasi minsan, pagkatapos ng misa, umakyat na yung mga pare sa kumbento, nagkakainan sila, umakyat kami bilang mga sakristan. At ang sabi namin sa isang father, hindi ko tanda pangalan, pero sabi namin, Father, bakit po Father tawag namin sa inyo? Kasi kami ang ama nyo sa kaluluwa eh. Kami tagapag-alaga ng kaluluwa niyo. So ako yung lumaki na ganun ang paniniwala, hanggang sa mabasa ko nga po ito, nang sabi, huwag niyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat isa lang ang ama ng kaluluwa, ang Diyos na si Yahuwah. Nakita niyo mga kapatid? Kaya dyan sa ating binasang yan, ay atin pong nakikita ang mga maling pananampalataya, maling pangangatwiran, maling katuruan, na yung mga yan ay parang pader. Di ba? Binawasak yan ng ating Panginoong Yahushua. Kaya marami siyang mga sinabing kabawalan eh. Huwag nung tawaging ama. Di ba? Huwag kayong patawag na guro. Yung isa lang inyong guro. Ano yan? Pagtutuwid laban sa mga pangangatwirang mali. Ano layunin ng ating Panginoong Yahushua? Upang kanilang makilala ang Diyos. Kailan pag nawasak na yung pader, yung maling pangangatwirang yon, saka lang nila makikilala ang tunay na Diyos, mga kapatid. Di ba? Kaya winasak yan ang ating Panginoong Yahushua. Alam nyo, sa Israel, may mga litrato na mga rabay, at nakadisplay sa pamilihan. Binibenta nila ho yun. Depende sa kasikatan ng rabay. Mga patay na yung iba. Binibenta nila. Sa Iglesia ni Cristo, mayroon din ganun eh. Hindi nga binibenta yung larawan. Pumunta ka sa bahay-bahay ng mga miyembro, may larawan dun eh. Ang sabi nga ng isang kapatid, bawal ang larawan ng Kristo, ba't ang larawan niya nandyan? Di ba? Tama nga naman,
Naka-Amerikano siya, nakagano siya. Tapos may mga bata pa sa isang video. Ang larawan niya nandoon sa wall, nakadikit. Umaawit yung mga bata. Nagtuturo doon sa larawan niya. Gumagano, pinupuri yung larawan niya. Ano yan? Idolatry. Ano yan? Yan po'y aral na labag sa kalooban ng Panginoon Diyos. Isipin nyo, bata pa sinasanay na sa idolatry. Tapos puna ng puna, hoy, mga Katoliko, sumasamba kayo sa mga ribulto. Hindi kayo maliligtas. Kayo, ano ginagawa niyo sa mga bata? Baging mga matatanda, anong kinalaman ng larawan niyang yan sa wall ninyo? Na pag tumingin kayo, parang akala niyo, Diyos-Diyusan na yon. Talagang Diyos-Diyusan yon. Meron pa nga akong nakita sa Facebook nasunugan sila. Isipin nyo ang kanyang nailig. Naku, wala akong nailigtas na ano pang gamit ko Ang nailigtas ko, itong larawan. Alam niyo kung kanino larawan? Larawan ng leader nila. Yakap-yakap. Naku po, ano na yan? Hindi namamalayan na sila'y sumasamba na sa mga larawan. Di ba? Yung mga larawan na yan na nasa mga bahay ng mga miyembro, hindi nga binibenta, pero binabawas naman yan sa pondo ng lokal. Napakahilig sa mga nagpasikat na sila ang maging sikat, sila ang makilala. Ano pa sabi ng Biblia? Next slide. Pakinggan po natin. Ito ang ating mababasa, mga kapatid. Kaugnay nitong ating pag-aaral. Ang sabi pa ng iba ay tagapamahalang pangkalahatan. Ako po. Ganyan din ako noon. Noong ako'y nananalangin, Ama, iugnay mo kami sa diwa ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang nasa isip natin noon ay yung taong leader na yon. Ang sabi rito, ito, at lumapit si Yahushua sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa'y naibigay na sa akin. Hindi niya sinabing naibigay na sa iba. Kaya, pag sinabing tagapamahalang pangkalahatan, lahat kapamahalaan. Di tagapamahalang pangkalahatan ay sino? Si Yahushua. Isa lang ang pinagbigyan niyan. Hindi binigyan ng duplicate yung iba. Ang titulong yan, absoluto. Ang titulong tagapamahalang pangkalahatan ay eksklusibo na ibinigay sa abugtong na anak ng Diyos, kay Yahushua. Inagaw ng iba yan. Matutuwa ba ang Diyos dyan? Ba hindi. Hindi lang yon. Maya-maya, malalaan din natin. Yung titulo, ang hilig nila sa title titulo. Ako po. Ang hilig nila sa titulo. Pero alam nyo, ang Panginoong Yahushua, bagamat binigyan ng kapamahalaan sa langit at lupa, at siya po ang talagang righteous na tawaging tagapamahalang pangkalahatan. Pero anong kanyang ginawa? Pakinggan natin. Next slide. Tingnan nyo ang ating Panginoong Yahushua. Ayan. Nang mahugasan na ni Yahushua ang mga paa nila, muli niyang isinuot ang kanyang damit panlabas at bumalik sa pagkainan. Pagkatapos tinanong niya sila, naintindihan niyo ba ang ginawa ko sa inyo? Hinugasan kasi ni Yahushua mga paa ng mga alagad niya. Ang tanong niya ngayon, naintindihan niyo ba ginawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo dahil yan nga ang totoo. Kung ako na guro at Panginoon ninyo, hinugasan ng inyong mga paa, dapat ay ganun din ang gawin ninyo sa isa't isa. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat nyong tularan. Kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang alipin na mas higit sa kanyang amo at wala ring isinugo na mas higit sa nagsugo sa kanya. Totoo ang Panginoong Yahushua, tagapamahalang pangkalahatan, sapagkat yun ay ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon Diyos, maging ang paghatol, ayon sa aklat ng Juan, Diyos, ibinigay ang karapatan sa anak niya sa paghatol. O di ho ba, mga kapatid? Ang Panginoong Yahushua, totoong tagapamahalang pangkalahatan, pero nagbigay ng ehemplo. Hindi importante titulo. Hindi importante titulo. Ang titulo ay walang silbihan. Pero yan ang gusto ng mga taong kabilang sa organized religion. Titulo, tagapamahala ng distrito. Ay ako magsalita. Talagang
ang yayabang. O, mga kapatid, ganun sila. Tapos mayroon pang assistant district minister. Kung umastan ako, may darating dito, maganda tayo ng pagkain. Bakit? Ang mga ngasiwa, yung tagapamahalang pangkalahatan, titulo, tagapamahalang pangkalahati. Sino mga ngasiwa? District minister. Pag handa kayo, naku, darating yan. Titulo! Titulo. Pero ang Kristo, totoong angkop na tawagin siya na tagapamahalang pangkalahatan, siyang guro, siyang Panginoon. Ang sabi niya, tama yung ginagawa ninyo na ako'y tawagin yung guro at Panginoon. Pero ba't sinugasan ko pa nyo? Ano ang ibig na ituro ng ating Panginoong Yahushua? Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat nyong tularan. Kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo totoo. Walang alipin na masigit sa kanyang amo. Ano ibig sabihin? Hindi mahalagang ang titulo. Ang mahalaga ay ang pagpapakababa. Di ho ba? Tipin yung Panginoong Yahushua, tinugasan ng pana mga alagad para tularan na ang Panginoon, bagamat guro at Panginoon, dapat po na magsilbi. Ang leader ay nagsisilbi. Tanong, magagawa ba yan ng tagapamahalang pangkalahatan? Ng ibang relihiyon? Ng papa? Ng anak daw siya ng Diyos? At siya'y tagapamahalang pangkalahatan daw? Magagawa ba nila maghugas ng paa ng mga alagad? Hindi nila magagawa. Ako, mahawakan na ang kamay ng iba o kukuha na agad ng alcohol Nandidiri yung iba Di ba sa totoo lang mga kapatid? Kaya mga kapatid, ayon po sa Biblia, tandaan natin na kung gusto mong maglingkod, anong dapat? Ito next slide. Mateo 23:11. Ito nakasulat. Ayan, ang pinakadakila sa inyo, dapat maging lingkod ninyo. Gusto mong maging leader, bueno, nakahanda kang magsilbi. Sapagkat kung gusto mong maging dakila, dapat kang maglingkod. Sa ibang mga organized religion, kung sinong dakila, naku po, untouchable. Ang daming bodyguard. Hindi ka makalapit. Bakit? Nako, nabuhay na doon sa kanyang titulo. Naging hari na. Ang daming bodyguard, di ba? Ang Panginoong Yahushua, sabi, ang pinakadakila sa iyo, dapat maging lingkod ninyo. Di ba? Alam niyo, sa kasamaang palad, ang mga mangangaral sa panahon ni Yahushua sa lupa, tulad ng mga Pariseo, ay naroroon pa rin hanggang ngayon, maging sa panahon natin, mga kapatid. Mga mangangaral ng gusto nilang pagsilbihan ay hindi ang iba. Anong gusto nilang pagsilbihan? Next slide. Ito, Filipos 3:19. Kapahamakan ang kahihinatnan nila dahil dinidyos nila ang kanilang tiyan. Ayan. Kaya may tinatawag ministrong kanin. Dinidyos nila ang kanilang tiyan. Anong di ba ibig sabihin ng dinidyos? Ang pinagsisilbihan nilang sarili nilang kapakanan at kapakinabangan. Kaya hindi man lahat, pero maraming ministro lalaki ng tiyan. Ayan, ipinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At wala silang iniisip kundi ang mga makamundong bagay. Aba, kaya kailanman at ang isang ministro, mangangaral, ay yumaman. Mag-isip-isip na kayo. Nakabili ng sariling bahay, galing Abulon. Nakabili ng sariling sasakyan, galing Abulon. Nakalipad sa iba't ibang lugar dahil sa Abulon. Ano yan? Godly ba yan? Alam niyo, ang abuloy ay iniabuloy sa isang purpose. Anong purpose? In a godly manner, in a godly purpose. Sa isang purpose o layunin para pagsilbihan ng Diyos. Maka-Diyos na layunin. Doon dapat gugulin. Hindi Di ba? Nagpagawa ng arena, nagpagawa ng hospital, nagpagawa ng university, paggawa ng museum. Anong kinalaman sa paglilingkod yan? Yan ba'y makapagliligtas? Napunta doon. Kaya kubang-kuba yung mga miyembro Di ba mga kapatid? Ba't natin napupuna ito? Dapat kasing punahin Ano yan?
Pader kasi yan eh. Pader na siyang na sumasagga sa kalayaan ng mga tao para makaunawa. Pag hindi mo winasak yung pader na yan, sa pamamagitan ng armas na yun ang salita ng Diyos, mananatili ang taong bilanggo sa maling pananampalataya at paniniwala. Di ho ba, mga kapatid? Kaya, yung mga yan, dinidyos nila ang kanilang sariling tiyan. Kaya kung magsalita pa mahal na mahal namin kayo, mga kapatid. Sabi niya, Ako, hindi naman ng taong ito. Yan, sa Facebook, panoorin nyo. Mahal na mahal namin kayo. Kayo po ang laging nasa isip namin. Laging nasa isip namin. Tigilan mo na yung mga lingap-lingap na yan. Sa mamamayan, bago mo lingapin yung mga taga-Africa, lingapin mo muna yung miyembro mong mahirap. Mabuti pa nga yung Kalingap Rab Di ba? Natutulungan yung miyembro ng isang reliyon o ng ibang relihiyon. Pero itong relihiyong ito na organized religion, ang inaatupag puro pagpapagawa ng mga malalaking ang abuloy hindi dapat iukol diyan sapagkat ang sabi ng Diyos, hindi ako tumitira sa gusaling gawa ng kamay ng tao. Tigil nyo na yan. Kayo na ang templo. Sarili nyo ang templo. Yan ang asikasuhin ninyo. Sabi ng Diyos. Di ba mga kapatid? Kaya ang gawain ng Panginoong Yahusya, sirain ang mga pader ng maling pangangatwiran o katuruan para makumpleto ang misyon niya. Anong misyon niya? Maihanda ang mga tao na maliligtas pagdating ng kanyang pagparito sa araw ng rapture. Ngayon, ito pa. Mga kapatid, paano magpapatuloy ang gawain ng Panginoong Yahusya sa pagwasak sa mga pader ng maling doktrina? Alam nyo, mga kapatid, ito ho ay maliwanag na ating napag-aralan. Pero basahin natin ulit ito. Apokalipsis. Next slide. Ito ho. Pwede Yahusya, panahong Kristiyano. Mga apostol, panahong Kristyanismo. Ang unang iglesia ay natalikod po yan. Di ho ba? Ito ngayon. At nakita kong ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Asa'y sumigaw. Tandaan nyo ang ginawa ng mga mga Israelita noon sa Jericho? Sumigaw sila. Ito, may pagsigaw din gagawin pala rito sa hulang ito. Asa'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Paano nagpatuloy ang pagwasak at pagiba ng ating Panginoong Yahusya sa mga pader ng maling pangangatwiran at maling doktrina at pananampalataya? Nung panahon nila, tapos na yung unang iglesia, mga Hudyo at mga Hintil, may hinulaan pa na yan ang magpapatuloy sa pagiba. Sisigaw din ito. Ibig sabihin kasama din niya ang armas na galing sa Panginoon Diyos. Anong sabi niya? Sumigaw siya. Yan ay sagisag ng malakas na gawain, ng malakas na tinig sa apat na anghel. Mga anghel na yon, yung po ay, alam niyo ang anghel, hindi lamang po yung anghel na may pakpak. Anghel din yun Pero ang anghel ay, sabi nga, tumutukoy sa sa office, sa tungkulin. May anghel na may pakpak, espiritu sa kalagayan. May anghel din naman na tao. Di ba? May anghel din naman na nasa gobyerno. Mga pinuno ng bansa, anghel din yan O di ba? Sino-sino po yung mga apat na anghel na yon? O yung mga nanunungkulan sa mga bansa? Yan nga ay si Lloyd George ng Britanya, yang si Orlando ng Italia, yang si Clemenceau ng France, at saka si Woodrow Wilson ng Amerika. Sila po ang mga leader ng mga bansa na naganap noong panahon ng unang digmang pambuong mundo, di ho ba? 1914, na yan ang panahon ng paglitaw ng ikatlong grupo ng iglesia sa pangunguna sa katuparan ng isa pang anghel na natupad kay kapatid na Felix Manalo. Sinasampalatayanan po natin po yan na nagpatuloy para gibain sa pamamagitan ng armas na armas din ng mga apostol. Yun ang kapangyarihan ng Diyos, salita ng Diyos.
Winasak niya ang hidwang pananampalataya tungkol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, tungkol sa mga pagtuturo ng Iglesia Katolika Romana. Natupad po yan ni kapatid na Felix Manalo. Kaya nagpatuloy nang siya pinapagpahinga. Di ho ba? Pero mamaya malalaan natin na mayroon pa rin dapat na magiba. Pero ang tanong, ano ang ilang mga aral na talagang kaduda-dudang doktrina na binakuran ng ilang mga religious organization para wag makalabas yung mga miyembro, wag makatakas kundi sila po ay makontrol ng ganong aral. Ito yung isa eh. Pakinggan natin. Next slide, Marcos. Ito, ayan. Pinapunta ng mga pinuno ng mga Hudyo kay Yahusya ang ilang pariseo at ilang tauhan ni Herodes upang subaybayan ang mga sinasabi niya para may maiparatang sila laban sa kanya. Itong mga pariseo na ito, mga kapatid, kalaban ng Yahusya to eh. Yahusya. Lagi nilang hinahanapan ng pagkakamali para kanilang mapuntusan ng ating Panginoong Yahusya. Kaya lumapit sila kay Yahusya at nagtanong, Guro, alam po namin totoo ang mga sinasabi niyo at wala kayong pinapaboran sapagkat hindi kayo tumitingin sa kanya sa katayuan ng tao, kundi kung ano ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos ang siyang itinuturo ninyo. Mga bulador ito eh, mga mahilig mambola itong mga pariseo na ito eh. Kausap nilang Panginoong Yahusya. Alam po namin totoo ang sinasabi ninyo. Wala kayong pinapaboran, sabi nila. No? Ito tuloy natin. No? Ngayon, tama po ba? Ayan na. Pinasok na nilang tanong. Tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa mga emperador o sa emperador ng Roma? Ayan, may kinalaman na ito sa buwis. Ano? Tama po ba tayong magbayad o hindi? Pero alam ni Yahusya na nagkukunwari sila. Kaya sinabi niya, bakit ninyo ako sinusubukang hulihin sa tanong na yan? Na akala nila siguro hindi alam ng Panginoong Yahusya na may layunin sila sa pagtatanong nila. Gusto nilang marinig kung ano ang sasabihin ng Panginoong Yahusya para kanilang panghawakan laban kay Yahusya. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Yahusya ay ito, dapat po ba tayong magbayad ng buwis? Sabi ng Panginoong Yahusya, alam niyang nagkukunwari sila. Sinabi niya, bakit niyo ako sinusubukang hulihin sa tanong na yan? Magdala nga kayo rito ng pera at titignan ko. Aba, ang ginawa ng Panginoong Yahusya ay kinounter niya. Magdala nga kayo rito ng pera. Hindi niya sinabing oo o hindi. Dapat magbayad ng buwis o hindi. Ito na. Dinalhan nga nila ng pera si Yahusya. Nagtanong si Yahusya, kaninong mukha at pangalan ang nakaukit sa pera? Sila ngayon ang tinanong. Iba silang nagtanong, kaya ang ginawa ng Panginoong Yahusya, rhetorical. Matalinong pagsagot. Dalhan niyo ako dito ng pera. Tatanong kayo tungkol sa buwis, kung magbabayad ba kayo o hindi. Dalhan niyo ako rito ng pera. Kasi alam niyo, kung siya isasagot, kung ang isasagot ng Panginoong Yahusya ay magbabayad, magagalit yung common tao. Kung pag sinabi niya huwag kayong magbayad, magagalit ang mga Romano. Kaya napaka-safe ng sagot ng Panginoong Yahusya, dalhan niyo ako rito ng pera. Nang nandun na yung pera, hawak niya. Kaninang mukha at pangalan ang nakaukit sa pera? Sumagot sila, sa emperador. Kaya sinabi ni Yahusya sa kanila, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. Namangha sila sa kanyang sagot. Ano ho, mga kapatid, ang ating binasang ito? Ito po ay tungkol sa pagbabayad ng buwis sa emperador o kay Cesar. Mga kapatid, alam nyo, yan po ay ginagamit ng mali ng ibang mga organized religion na para sa kanila, pag natapos nilang mabasa yan, nang sabi sa ibang salin ng Biblia, ibigay ninyo kay Cesar ang pag-aari ni Cesar at ibigay ninyo sa Diyos ang pag-aari ng Diyos. Sasabihin agad ng ibang mga relihiyon. Kaya nga sa atin dapat tayo magkaisa sa pagboto. Ba't napunta sa pagboto? Pagboto ba ang pinag-uusapan dyan? Opo. Saan mo nabasang pagboto ang pinag-uusapan dyan? Nakasulat Ano nakasulat? Ibigay ninyo sa emperador o kay Cesar ang para kay Cesar.
Anong interpretasyon nyo dyan? Pagboto yan. Kaya sa pagboto, dapat magkaisa kami, tayong mga iglesia. At ang sa Diyos naman, ay magkaisa kayo. O kita ninyo, tiniwis na nila. Ano ibig sabihin? Yan po ay doktrina na katumbas ng pader. Nangangatwiran sila. Pinangangatwiranan nila na yung tinutukoy diyan na ibigay kay Cesar ay eleksyon. Hindi eleksyon yan. At saka yung sa Diyos ay magkaisa. Kaya magkaisa sa eleksyon. Isipin ninyong ginawa nilang pag-distort. Diba? Pangangatwiran sa mga aral na hindi dapat iaral sa mga tao. Kaya sa kanila, nagkakaisa sila sa pagboto eh. Diba? Kaya mga pader, mga aral na pinangangatwiranan nila para pumabor sa kanila. Kasi kung sila nga ay solido sa pagboto, tuwing eleksyon, wala nang ibang pupuntahan yung ibang mga tao na nasa gobyerno na gustong mahalal, kundi yung leader. Ano itong aral na ito? Tama itong binasa natin. Ano ang hindi tama? Yung kanilang ginawang pagbaluktot sa aral. Isipin nyo, ang usapan ay pagbabayad ng buwis, taxation, naging eleksyon. Idinamay ang Diyos na ang sa Diyos daw ay unity. Talagang yun ang gusto ng Diyos, unity. Pero ibig lang sabihin, ang tinutukoy po dyan, ang sa Diyos, kung ang usapan ay pera, taxation, pag-aabulo yung sa Diyos. Ang kay Cesar, yung pagbabayad ng buwis, hindi eleksyon. Ang usapan dyan, mga kapatid. Kaya tingnan natin, meron tayong picture dito eh. Let us show them our karikatura. Picture natin. Ito, ayan. Diyan sa picture niya, makikita ninyo, parang wall, di ba? Ang mga wall na yan ay sumisimbolo sa mga aral na mali. Yung mga aral na pinangangatwiranan na hindi aral ng Diyos at aral ng Panginoong Yahusha. Di ba mga kapatid? Kaya dyan ay makikita ho natin. At dapat nating mapansin po yan mga kapatid. Ayan. Dyan o. There exists an all-powerful executive minister, but he is not Yahusha. Giniba na po natin yan. Isa lang ang tagapamahalang pangkalatan, si Yahusha. Pero mayroong ibang mga reliyon, meron silang tagapamahala. Dinibank na po natin yan. Ayan o. Maya, uunahan ko na kayo kasi mamaya mababasa rin natin ito. Yung tungkol sa registration, tala. Kailangan ay matala ka sa kanilang registry para maligtas ka. Alam din naman natin po yan, napag-aralan na po natin eh. Ang nagre-rehistro sa aklat ng buhay ay ang Diyos. Aklat ng awit, nakasulat po. 87:6. Ano pa? Ang ating ididibang. Ang sabi nila, only INC members will be saved on Judgment Day. Nako, sila lang daw ang maliligtas. Pagdating ng araw ng paghukom, napatunayan po natin yan. Hindi ho totoo po yan. Ano po yan? Yan po ay exclusivism para kanilang sabihin sila lang ligtas para lahat ay umanib sa kanila para dumami miyembro, dumami mag-aabuloy. Mali po yun. Mayroon pang maliligtas sa panahon ng tribulation. Diba? Mayroon pang mga maliligtas na mga tao na sumampalataya na nasa iba't ibang mga lugar na nabautismuhan. Mga taong tinanggap ang aral ng ating Panginoong Yahusha, sumampalataya, nabautismuhan, umaasa rin sa kaligtasan. Yung magnanakaw, nabautismuhan ba yon? Narehistro ba pangalan nun? Una, walang registration nun talaga. Maginong panahon ng unang iglesia ng Panginoong Yahusha, panahon ng unang siglo. Walang registration. Paano mapairehistro ang iglesia? Hinahanting nga sila ng mga Romano. O diba? Kaya lahat ng mga nakarehistrong relihiyon, mag-isip-isip kayo mga miyembro. Diba? Baka hanggang ngayon ibinabalik yung kautusan no dati. Yung kautusan ni Moises. Kautusan, 7 kapistahan para bawat kapistahan may abuloy para dumami pera. Ay nako! Pagka ganyan, nasa pader kayo ng maling pananampalataya. Kailangan mabuwag yung pader na yan. Ano pa? Yan, nakasulat pa dyan sa bandang huli. Itong huli nating babasahin na yan ay ano pa? Ayan. Unity in voting. Yan na nga.
Binasa natin kanina. Kaya yung mga pader na yan ay parang sumisimbolo sa iba't ibang mga doktrina. Yan ang dapat mawasak, parang nasa loob ay maging malaya. Makilala nila ang tunay na paglilingkod. Makilala nila ang tunay na Diyos. Kailan natin nakilala ang pangalang Yahuwah? Nung wala na tayo doon sa loob ng bakod o pader na yon. No? Hindi na nakalaya na tayo doon. Di po ba, mga kapatid? Kaya ano pang mga talata sa Biblia ang binaluktot ng ating iglesyang pinanggalingan para kumbinsihin ang mga miyembro na nandoon ang pagkakaisa ng kaisahan. Dapat itaguyod, dapat kailangang maipato sa katuparan niya ng mga miyembro. Ito, basahin natin sa ilang talata na lang, tapos na tayo, mga kapatid. Kung ganoon, nakikiusap ako, nalubusin ninyo ang kagalakan ko. Sabi ni Pablo, magkasundo kayo at magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa inyo. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua Kristo na magkaisa kayong lahat. Na walang hidwa ang mamamagitan sa inyo, magkaisa kayo sa isip at layunin. Ayan, kaya ang wika dapat magkaisa, 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 magkaisa ang liwanag ang wika niyan. Kaya sa lahat dapat ng bagay, dapat tayong magkaisa. Ngayon alam nyo, kung puro pagkakaisang pag-uusapan, ganun ba ang sabi nga nila kasi, sa lahat ng bagay, bilang Iglesia ni Cristo, dapat tayong magkaisa. Eh di, kung bibili kayo ng bahay, isang ano lang, isang disenyo ng bahay lang. Sa lahat kasi ng bagay, sabi niyo, magkaisa kayo. Kung kayo ay bibili ng sasakyan, dapat ay iisa lang ang brand. Di ba? Bibili kayo ng mga damit, dapat pare-pareho. Kasi sabi, magkaisa kayo eh. O di ba? Sa lahat ang wika ng bagay, dapat ay magkaisa. Diba? Kaya alam nyo, pagkatapos nilang mabasa, yung mga talatang yan, tatanungin nila, ano ba ang boto? Bumoto, ang pagboto, ang wika, ay ekspresyon ng judgment. Pagkatapos ay gagawa ng konklusyon ng INC, sa makatwid mga kapatid, kailangan nating magkaroon ng parehong paghukom o pagboto. Ipipilit nila ngayon na ang desisyon manggagaling sa tagapamahalang pangkalahatan. Kanilang sisitas yung si Santiago, ang hatol ko, ang opinyon ko, ang kahulugan nun eh. Ang suhestyon ko ito eh. Ginawa ng tagapamahalang pangkalahatan itong si Apostol Santiago. Kaya sabi natin, kung narito si Santiago, matutuwa ba si Santiago? Alam ni Santiago, isa lang ang tagapamahalang pangkalahatan, isa lang ang chief shepherd, ang Panginoong Yahushua. Ang iba ay talagang nang-aangkin ng hindi kanila. Kaya bukod dito, ang pagkakaisa sa lahat ng bagay ay nangahulugan magkaisa sa spiritual na bagay. Ano katunayan? Ito, basahin natin. Mga kapatid, ito sa 4:4. Magkaisa, magkaisa, magkaisa. Next slide, itong ating mababasa, mga kapatid. Ayan sapagkat isang katawan lamang tayo na may isang banal na espiritu. Isa rin ang pag-asang ibinigay sa atin ng tawagin tayo ng Diyos. Isang Panginoon natin, isang pananampalataya, at isang bautismo, isang Diyos natin, at siyang Ama nating lahat. Naghahari siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. Mga kapatid, saan tayo dapat magkaisa? Sa spiritual na bagay. Sa spiritual na bagay dapat magkaisa. Ang pagboto ba'y spiritual na bagay? Aba, hindi. Yan po'y isang karapatang sibil na binigay ng gobyerno. Isipin nyo, yun ay ating civil right. Kung sino ang ating iboboto, pati ba pagboto ay pinakikialaman ng mga leader? Ano yan? Aba, control. Control. Teka muna, ano ba ibig sabihin ng salitang vote? Ito, basahin po natin. Ito, mayroon tayong babasahin kalatinigan, dictionary. Next slide po. Anong kahulugan ng pagboto? Definition of vote. www.wordnik.com. Noun, a formal expression of preference for a candidate for office or for a proposed resolution of an issue. Intransitive verb.
to express a choice or an opinion. So if we vote, we are expressing our choice or our opinion. Intransitive verb, to express one's preference for by vote. Isipin nyo, yung pong pagboto ay, it is an expression of a choice, an opinion. It is a civil right. Di ba katulad sa Amerika? We were given that civil right by the government of the United States of America na piliin kung sino dapat nating iboto. Karapatan natin yan. Ba't pati yan ay pinanghihimasukan ng mga leader ng relihiyon? Abay, mag-isip-isip naman kayo. Alam nyo kung yung pagboto'y doktrina, ang sabi, ipangaral nyo sa lahat ng kinapal. O ba't sa Pilipinas lang kayo? Ba't ayaw nyo ipatupad dito sa Amerika? Subukan nyo ipatupad dito sa Amerika kung hindi kayo bibigyan ng tax ni Uncle Sam. Hindi doktrina yan. Ibigay kay Cesar, taxation yon. Ang sa Diyos, yung pag-aabuloy, yun ang tamang kahulugan nun. Hindi eleksyon yon ang tinutukoy doon. Bakit tayo ay ganito na lang kung magsalita? Kasi winawasak ng salita ng Diyos ang pader na maling pangangatwiran Yung pader na sumisimbolo sa maling pananampalataya at doktrina. Hindi pwedeng hindi wasakin yan. At ito pa ang isang talatang dapat mawasak. Next slide. Nabasa na natin ito noon Pero alang-alang sa pagsamba, sinasabi ko sa inyo yung totoo, ano man ang ipagbawal ninyo sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit, at ano man ang ipahintulot ninyo sa lupa, ay ipapahintulot din sa langit. Ginagamit nila yan. Mali ang pagkakasalin. Kasi lumalabas pagka itong ating pagbabatayan, ang tagasunod ay ang Diyos. Di ba? Sinasabi ko sa inyo yung totoo, ano man ang ipagbawal ninyo sa lupa, ipagbabawal din sa langit. Abay, tagasunod ang langit. Ang Diyos ay tagasunod sa kung anong gusto ang gagawin ng tagalupa. Mali na kaagad yun Di ba? Anong tamang salin? Nabasa na natin sa Amplified. Di ba? Kung ano ang inyong ipinagbabawal sa lupa, yun na ang ipinagbawal ng Diyos sa langit. Kung ano ang ipahihintulot niyo sa lupa, yun na ang ipinahintulot ng Diyos sa langit. Kaya ang lupa ang susunod sa langit. Paano malalaman ng tagalupa ang kalooban ng langit o ng Diyos sa langit? May Biblia. Di ba? At bali, yan ay pag-aayos ng kaso ng kapatid yan Bakit natin paulit-ulit na itinuturo ito? Kasi paulit-ulit na nagtatanong yung iba Di ba? Pakiulit nga ninyo yung leksyon na yon. Kaya natatalakay natin. Kasama yan sa pader na dapat mawasak ng salita ng Diyos. Hindi po ito tumutukoy sa registration. Ang tinutukoy dito sa Mateo ay pag-aayos ng problema ng kapatid na kung ano ang ipinagbabawal, ay yun ang dapat na ipatupad. Kung ano ang ipinahihintulot sa pag-aayos sa kapatid, yun ang dapat nating ipatupad. Ano yun? Kung ayon sa kalooban ng Diyos, pag-aayos ng problema ng kapatid. Ganyan po yan, mga kapatid. Kaya sa panahong ito, magulo na mundo. Pagulo pa ng pagulo sapagkat nagsasamantala ang mga taong kabilang sa organized religion. Anong sinasamantala nila? Yung mga kapirahan ng mga miyembro. Kawawang mga miyembro, kubang-kuba, nagre-reklamo, wala na pong katapusan, Ang aming pong mga, ba't nandiyan ka pa, kapatid? Nagre-reklamo ka, ba't ka nandiyan ka? Ba't ayaw mo pang tumakas sa pader ng maling pananampalataya? Kaya winawasak ng salita ng Diyos ang mga distorted na aral. Sumisimbolo yan sa mga aral na hindi ayon sa aral ng Diyos. Pag nawasak ang pader na yan, anong ibig sabihin po niyan? Babasahin natin ito. Juan 8:31. Ito po ang nakasulat. Sinabi ni Yahushua sa mga Hudyong sumasampalataya o sumampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo, malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Pag kay nasa loob ng pader, hindi ka malaya. Ano yung pader? Sumisimbolo sa maling pananampalataya. Kailangan mawasak ang maling pananampalataya para tayo po ay makasunod kay Yahushua.
saka lang natin malalaman ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya dito sa iglesia ni Yahusya, malayang malaya tayo. Walang nagkukontrol sa iglesia ni Yahusya. Walang taong nagkukontrol. Wala ritong taong tatawag sa iyo, ba't hindi ka sumamba? Walang tatawag sa iyo, kapatid, ba't hindi ka dumalo sa ganito? Ba't hindi ka sumama sa gawain ganito? Wala. Sino nagkukontrol sa mga iglesia ni Yahusya? Aral. Kaya ang sabi diyan, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, ano katunayan? Naglalakad tayo pauwi o papunta sa bahay. Pagdating sa bahay, pinaalaala ng Diyos, magkulto di orasyon ka na. May sakit kayo, manalangin kayo. Aral ang nagpapaalaala. Gagawin natin ang kulto di orasyon. Oh. Ano ang sabi pa? Hoy, may trabaho ka. May pagsamba. Sino nagpapaalaala? Hindi ako, hindi ministro, hindi kung sino-sino. Ang nagpapaalaala, aral. Hoy, may pagsamba. Gayak-gayak ka na. Aral ang nagkukontrol. Ang sabi ng Panginoon Yesu, totoo ngang tagasunod ko kayo kung patuloy kayong susunod sa aral ko. Aral ang kumukontrol sa atin. Kaya dito, malaya. The truth will set you free. Kaya pag free tayo, walang kumukontrol. Naglilingkod tayo, walang fear, walang takot, walang pangamba. Na kaya ako sasamba, baka dalawin ako, baka ako sasamba, baka ako itiwalag, alisin sa registry. Nako, yan ay pader ng maling doktrina na dapat mawasak. Winasak na nga yan ng mga salita ng Diyos. Kaya marami pong nakakalaya na. At nakikilala na ang Diyos na si Yahuwah. Nakikilala na ang Panginoong Yahusya. Ang pangalan niya pala hindi Jesus, kundi Yahusya. Kaya ito pong ating pinag-aralang ito. Pinakikita lang ho na ang lumang tipan ay may kaugnayan sa bagong tipan. Hindi natin pwedeng sabing hindi mahalaga ang luma. Hindi mahalaga ang bago. Parehong mahalaga po yan. Sapagkat ang luma ay naglalaman ng mga prophecies at ang bagong tipan ay mga katuparan ng nasa lumang tipan at ang bagong tipan ay katuparan pa sa darating na mga panahon. Kaya sa loob ng iglesia ni Yahusya, sa kilusang ito, mga kapatid, nang nagtatala rito ay ang Panginoon Diyos. God registers His people, ang sabi ng Biblia. Sapagkat ang aklat ng buhay ay nasa langit, hindi pwedeng ipahintulot at ipagkaloob ng Diyos ang pagtatala ng maliligtas sa kamay ng isang sekretaryo. No, sapagkat ang sekretaryo tao, ang sekretaryo tao na pwedeng maimpluwensyahan na pagkakaibigan niya yung miyembro kahit gumawa ng masama, hindi niya buburahin. O hindi rin pala buburahin ng Diyos sa langit yun. Pero kung hindi niya kaibigan, konting mali, titiwalag niya, alisin sa registry. Sa sunod din bala ang Diyos doon? Ano yan? Kaya alisin yung pagkaka-brainwash natin. Tanggapin natin ang aral. Sa aral na ito, dapat mabuhay tayo sa pagsunod sa aral ng ating Panginoong Yahusya, aral ng Panginoon Diyos. Tumayo kayo at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat sa iyo. Habang pinag-aaralan po namin ang mga katotohanan ito, damang-dama namin kung gaano kahalaga para sa iyo ang aming kaligtasan. Ang armas ng mga unang mga lingkod mo'y siya ring armas namin. Yan ang kapangyarihan mo, Ama, sa pagliligtas. Yan ang mga salita mong nakasulat sa Biblia na yan ang aming ginagamit. Yan ang aming isinisigaw para ang pader ng higwang pananampalataya. Ang pader na yan ay sumisimbolo sa pangangatwirang labag sa aral mo ay mawasak at magiba upang ang mga tao ay makalaya, malayang makapagsuri upang sila man ay makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat sa pagmamahal mo. Ama Yahuwah na makapangyarihan sa lahat. Damang-dama namin ng iyong pagmamahal. Nagmamadali ang panahon. Parang kailan lamang, Panginoon. Panginoon Diyos, ang panahon ay malapit na sa kanyang hangganan.
Kayang mga digmaan ay patuloy na nagaganap at mayroon pang digmaang malaking nakaamba. Panginoon, maawa ka habang may panahon pa na sana'y ang mga tao ay makapagsiyasat pa. Magsuri naman sila, Ama, upang pagdating ng panahon, na panahong sila ay nagsusurit, nagsisiyasat, sana'y tanglawan mo ang kanilang mga isipan upang kung paano mo kaming pinaunawaan, sila man sana'y makaunawa at makasama namin sa tamang paglilingkod, pagsamba sa iyo, sa kilusang itinatag ng iyong anak. Purihin ang iyong pangalang Yahuwah. Narito pa kami't may lakas at may buhay. Ang mga may karamdaman, Ama, maawa kang ibangon sila. Ipagaligin mo pa po mga kapatid namin upang sama-sama ka pa namin mapuri. Makapanindigan kami sa panig mo hanggang sa wakas ng aming buhay o hanggang sa pag-agaw o sa rapture pagdating ng Panginoong Yahushua sa alapaap na yun ang unang pagkabuhay na maguli ng mga patay na maliligtas. Sumasampalataya kami, pinagindapat mo na kaming lahat at pinagpala mo rin ang isang katauhan sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah at ang patuloy na pakikilakip ng Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong ilang mga tagubilin po. You can give your donations at www.fearpart.com and offerings at churchofyahushua.org. At ang ating Lord's Supper po will occur on April 22nd, anytime after the sun sets. Sabay-sabay tayo, samang kayo sa panig ng mundo, no? Gaya ng alam na po natin, ang Pangulo ng Sambahayan, gagayak ng isang lalagyan ng katas ng ubas, gagawa ng tinapay na walang libadura, at ang ating gagawing sistema ng Lord's Supper, kung paano ginawa ng ating Panginoong Yahushua. Yan ang paraan na dapat nating gayahin. Huwag nating dagdagan at babawasan ang sistema o ang procedure na ginawa ng Panginoong Yahushua. Kung ano ang ginawa niya, yun ang gagawin natin. Diyan sa Timoteo, first of all, then I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgiving be offered to God for all people. Kaya panalangin natin ang lahat ng tao. For kings, leader ng mga bansa, all others, yung mga leader ng mga reliyon, who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Kaya ating pong ipinapanalangin lahat po ng tao, sangkatauhan, kasi tao din po sila, nangangailangan din po sila ng pag-iingat ng Diyos, na sana sila man ay magkaroon ng eagerness na siyasatin ng aral ng Ama. Ano po? Hanggang dyan po at tayo natatapos. Puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyag na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y dinggin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandal.